Sa palagay ko po marami. Kasi ngayon ang mga taong bayan naghahanap sila ng sagot ngayon sa mga nangyayari sa atin sa kapaligiran ngayon. Hindi lang dito sa Luzon, Visayas, Mindanao eh. Yung mga nangyayaring mga bukod sa sakuna, yung mga patayan. Parang wala naman kaming naririnig kung anong sagot ni BBM na aksyon. Aksyon ang hinahanap ngayon ng mga tao kung anong dapat. Parang wala naman siyang ambag na magandang sasabihin sa mga taong bayan. Yun ngayon ang hinahanap ng mga tao kung anong pagbabago ba. Yung mga pangakong ano niya, hanggang ngayon umaasa pa rin kami na yung presyo ng bigas, tapos sa sobrang mahal ng bilihin at lalong-lalo na yung mga gasolina, tapos yung mga sinasabi niyang safe na daw ang Pilipinas, mas bumaba daw yung mga krimen, pero fake news yun pagtingin ko eh. Kasi tingnan mo ngayon, updated siya sa mga kakampi niya na pero yung sa mga taong lumalaban ng patas, wala siyang pakialam. Sana mabago yung natin ngayon. Kasi hirap na ngayon sa Pilipinas. Yun lang po. Ang gusto kong marinig na sabihin niya, kung sino talagang pasimuno doon sa trilyones na scam sa flood control. Kasi napakalinaw eh. Kung sino yung mga nagsasaysay ng katotohanan, iyon ang kanyang pinapakulong. Hindi bulag ang mga tao. Alam nila ang nangyayari. Hindi sila bingi. Yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga baha na yan. Bakit wala man lang siyang concern eh pinapakita? Plastic siya sa totoo lang. Isa pa, yung 20 pesos na bigas kunwari, nakakain ba yun ng maayos? Hindi. Kahit kayo mismo siguro kung natikman nyo yun. Thumbs down. Sa economy, ang daming mga investors, nasaan? Nasaan sila ngayon? Wala. Isa-isang nagpo-pull out. At ang Meralco, bakit nagiging halos triple ang bill ng mga tao? Dahil ang inaayuda nila, kinukuha rin sa mga people na mahihirap din. Ilang porsyento ba ang mayaman? Wala pa sa 10%. Ang mas karamihan mahihirap. Silang nagsasuffer, katulad namin. Ni wala siyang pinapatupad na matibay na pagpapanukala para sa mga pasahod. Kagaya namin, we are working 12 hours, long 12 hours. But still, we are receiving 300. At sa mga pag-apply sa mga minimum wage earner, ang daming mga kuskus balungos, mga requirements, etc. na kung tutuusin, hindi yun kailangan sa skill ng tao. Di ba? Kayo mismo, pag nag-apply kayo, sandamakmak na requirements, pati medical. Although hindi naman yun ang kakailanganin. Sa ibang bansa, ang SSS, magtrabaho ka man kahit kalahating buwan or 1 week, may SS kang hulog dito. Wala. Siyempre, ang gusto kong marinig yung pagbaba ng gasolina, pagbaba ng mga bilihin. Pero yung expect ko po yung flood control dahil di ko nare-resolve kasi yung flood control eh kasi siya nga ako kasi yung nagbunyag nun pero siya mismo po yung hindi nagpapa-investigate. Kaya ganun. Tapos parang iniibaw nila yung usapan. Parang tungkol kay BP Sara yung Sana ni BBM. Ay, po naman. Ano pong gusto niyo marinig? Ay, yung dapat natin marinig sa kanya yung mga dapat yung magpagbabago ng buhay ng mga Pilipino para makaangat naman tayo sa pagkabuhay. Siyempre, matagal na tayo naghihirap. Kailangan umangat-angat naman ang ating buhay sa bansang Pilipinas para hindi tayo laging sa kahirapan. Gusto ko panagutin yung mga Una-una, imbestigahan nila yung mga flood control. Kasi pag hindi, walang mangyayari dyan. Patapos na yung term niya. Maraming taong nahihirapan. Hindi lang buong Pilipinas kung tayo ng lahat nagdudurusan yan. Yung tungkol sa sa mga sinabi niyang ito pa rin niya. Yung mga bababa, yung mga bilihin, yung mga ganun. Hindi naman bumababa, lalong tumataas eh. Kung anong nagawa niya sa itong pagka-president niya, parang wala naman siya nagawa na implement eh.
Gusto ko marinig yung about dun sa flood control. Sana matutukan nila yun at saka mabigyan ng pansin. Kasi ngayon kasi parang lahat sila nakapokus dun sa sa impeachment ni Inday Sara. Mas malaki yung nawala sa atin dun sa flood control eh. Hindi lang billion, trillion pa yata eh. So sana yun yung sana yun yung mabigyan ng pansin at matutukan talaga ni Pangulong Bongbong Marcos.